Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan ni Luisa. Dito na ipinanganak sa Parpenum Secure. At dito na rin lumaki hanggang sa nagkaasawa na. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hamo sa totoong karanasan ng aking lola, Miss Lola Stella. Base sa kwenta ng aking ama, yumaking may angkin to dandahan naman si Lola Stella. Nabunpisan na raw kasi ng Kastila ang kanyang ina at siya na nga naman ang naging bunga. Nung nagdanada siya ay marami ang mga kanalakiyang nagpandarapa at humahanga sa kanya. Bukod kasi sa mapupito, ay pila perpektong-perpekto ang pagkakahubog ng kanyang kataway. Lalo-lalo ng mukha. Minsan pa nga ay napagkakamalan siyang Diyosa ng karamihan. Marami din ang mga kadaragahang taidaran niyang may yuhin na inggit at paminsan-minsan pa nga ay sinisiraan siya ng mga kadalagahang may inggit at sinasabi ng mga itong malanbis at kung sino-sino ang pinapatulan niyang lalaki noon. Wala umano siyang delikadesa sa katawan. Baka laro nagbibenta siya ng katawan para lang makaahon sila sa kahirapan. Manang-mana umano siya sa kanyang inang pumatol sa balyarda. Akala yata'y makakabingwit na ng gintong itlog. Hindi pinapansin ni Lola Stella ang mga sinasabi ng karamihan. Alam niyo naman kasing dalit at may lihin langgit na mga ito. Kaya't walang saysay kung papatulan niyang basurang pag-iisip at mabahong bunganga ng mga ito. Alam niyo, kahit na marami ang mga kalalaki yung nagpakagusto sa kalye, tanging sa iisang binata lamang umano tuwibok ang anyang puso. At yun ay ang binatang si Rodmar. Matadali siyang may lihim na pagpinin kay Rodmar. Para kasi sa kanya ay perpektong binata. Kumbaga sa nilutong ulam surset, kompletong-kompleto ang sahog. Walang labis, walang kulang. Medyo may kalayuan ng baryong tinitirahan ni Rodmar. Nung manligaw na sa kanya si Rodmar at ipinagtapat ang totoong nararamdaman nito, ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lola Stella. Papakipot to ba siya? Kung nasa harapan niya ng lalaking matadali ng iniibig. Siyempre hindi. Sa paglipas na ng mga araw at linggo ay naging magtasintahan ng dalawa. Kapag dumadalaw si Rodmar sa bahay ni Lola Stella, ay walang pagsidla ng sayang nararamdaman ng lawan ako. Isang hapon, kasalukuyan siyang nakaupo sa may balkonahe ng bahay nila. Nang matanong niya ang kasintahan si Rodmar, nakaniting kinawayan niya ito at pinapalapit sa kanya noon. Ayos ka ng barod. Bakit parang ang lungkot ng mga mata mo? Tanong niya sa kasintahan ng makalapit na ito. Sa malungkot na mga mata ay pilit na ngumiti ang binata. Nang sa banon ay matakpan ng kalungkutan nararamdaman. Ayos naman ako, Stella. Medyo nagkaroon ng konting problema sa bahay. Tugon niya. Nakaniting kinanong niya ang kasintahan kung ano ang problema. Baka sakaling may maitulong siya o mapagaan niya man lamang ang anooban ng binata noon. Sinabi ng binatang problemang magpamilya lamang umalian. Huwag niya nang alalahanin pa. Hindi naman pilit ni Lola Stella ang kasintahang magkwento tungkol sa kung ano man ang problema ng pamilya ni Kawa. Kinayaw o manong magkwento ng kasintahan niya. Ayos lamang yan. Para maibsan ang lungkot na mararamdaman ay iniba na labon ni Lola Stella ang usapan. Nagkwento siya ng masasayang pangyayari para maibsan ang kalungkutan ng kasintahan. Naging maayos naman ang gabing niya. Tagumpay na napasaya niya ang kasintahan hanggang sa napagpasya na ng umuwi. Nung makapasok na siya sa loob ng bahay, nadatnan niya ang kanyang inang iiling-iling habang nakapingin sa kanya. Bakit ganyan naman po kayo nung makapingin sa akin na eh? Tanong niya sa kanya nina. Go Stella her.
Alalahanin mo, hindi ako nagkulam sa pagpapaalala at pagpapayo sa'yo. Tungkol yan sa kasintahan mo. Uwi ka ng tanan-ina nun. May naman, paulit-ulit na lang po tayo. Ano man namang hindi. Alam mo namang kabilang sa angka ng mga mamukulam ang pamilya ng kasintahan mo. Usap-usapan na yun sa baryo yung tinitira niya. Isa pa, alam na alam mong tutulog ako sa relasyon ninyong dalawa. Sad pa ng kalan-ina. Kaya nga lang bay, mahal mo siya at nakikita ko nung masaya ka sa kanya at mukha na mong mabait ang binatang niya. Hinayaan na naman kita sa kung saan ka masaya. Dadbag pang wika nito. Napapakamot malaman siya sa ulo at sinabing niya. Hindi naman tutulad ang kasintahan niya sa pamilya nitong mangkukulam. Noon ba man, ay ipinagtapat na sa kanya ni Rodmar na hindi nito mamanahin ang pagiging isang mangkukulam. Ang pagiging aswang. Sinabi niya ba sa'yo hindi niya mamanahin yon? Tanong ng kanyang ina. Sumimangot siya bilang tugon sa tanong ng kanyang ina. Hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Alam niya namang ayaw ng kanyang ina para sa kanyang binaton si Rodmar pero palabisan naman niya tama ang sinasabi nito tungkol sa kasintahan niya. Nadwi ka ang panin-inom nagsasabi lamang ito ng totoo. Huwag niya raw yung mamasamain. Isa pa ay dapat mag-iingat siya at huwag na huwag siyang magtitiwala kagad sa lalaki. Lalong-lalo nang huwag niyang isuko kagad ang bataan. May naman, sobra po ako magsalita. Kasintahan ko po yung pinagsasalita ngayon hindi maganda. Huy ka niya. Medyo sabi lamang ako ng totoo. Ayoko nang daraping ang araw na malabita sa alananing sitwasyon. Baka nakakalimutan mo kung anong klase ang kasintahan mo. Tubon ng kanyang inanon. Hindi na lamang uminig pa si Roda Stella. Sali pa sinimangutan niya na lamang ito bago pumasok sa silid tulugan. Sa pagdaan ng maraming araw, ay napapansin niyang bihira na lamang gumisita sa bahay nila ang kasintahan. Hindi niya alam kung ano ang dahilan, kung bakit madalang na lamang gumisita si Rodmar sa bahay nila. Kaya naman naisip niyang baka nanlamig na sa kanyang binata. Ayon sa aking ina, mas sakit para kay Lola Stella ang bigla ang panlalamig ng kasintahan nito. Hindi alam ng abuela ko kung ano ang nagawa niyang mali. Bakit ganoon ang ipinapipas sa kanya ng binata? Hanggang sa pinuyan naman hindi man nagpatapipas sa kanyang binata. At ayon sa mga balita, ay inilayo o manali po ng pamilya. Dahil nalaman na mga yun na may relasyon silang dalawa at tutol na tutol ang mga magulang nito. Simula noon ay naging malungkuti na si Lola Stella. Palagi na siya nagkukulong sa bahay at walang pigil sa kanya. Habang nakatanaw sa malayat para bang hinihintay ang pagbabalik ng kasintahan. May mga gabing habang nakatanaw siya sa bintana at blanko ang isipan, ay para bang may nasisipat siyang buwig ko ng tao. At kawanis doon ang binatang kasintahan niya, para bang pinagmamasdan rin siya noon. Naroroon lamang yun sa malirig na punom na sa tawid ng kalsada, at hindi abot ng liwanag ng ilaw. Sa pling nasisipat na yon at muling pinitingnan ng kinaroroonan nito, ay wala naman yun sa pinatatayuan. Kaya naman naisip niya na mamarik matalamon siya, naging dahilan yun para mas lalo lang siyang namumulida sa binata. Minsan rin ay may nakikita siyang malaking kulay itim na ibon sa taas ng punong nasa harapan ng bintana ng kanyang kwarto. Humuho niyon ng nakakapanilabat. Pero hinahayaan niya yan at hindi pinapansin. Halos gabi-gabi rin nagpabalik-balik ang ibon niyan sa punong nasa tapat ng kanyang bintana. Hanggang sa paglipas ng mga araw at linggo, ay doon na'y nakilala niya ang binatang si Andres. Naging sambalan niya sa Andres sa problema siyang pinagdadahanan. At ito ang tumutulong sa kanya. Sa katagalan na ng pagiging magkaibigan nila at pagiging mabait at maananahan ni Andres, ay tuluyan na nahulog ang loob ni Roda Stella sa binata.
Inamin rin ni Andres sa kanyang matagal na itong may lihim na pagpinit. Hindi nga naglaon, naging magpasintahan ng dalawa. At makalipas lamang ng ilang buwan ay naging mag-asawa na sila at nagkaroon ng dalawang anak. Pero din hindi na siya pinakawalan pa ni Andres Herse. Inanakan na siya kagad para hindi na maagaw pa ng iba. Naging masaya naman ang kanilang pagsasama at paging mabuting ama't haligi ng kahalan si Andres. Kaya wala nang mahihiling pang iba si Rona Stella. Noong magbunpis na sa pangatlong anak si Rona Stella, doon na nagkagulo-gulo ang lahat. Isang hapon, nakaupo siya malapit sa may bintana habang nakatalaw ng may masipat siyang lalaki sa hindi kalayuan. Nung pipigan niya ang lalaki ay nahihinuha niyang parang kilala niya ito. Umiya sa kanyang pingdig ng pananatawanan. Hindi muna kumibo si Rona Stella. Maigi na munang tinitigan ng lalaki habang walang tigil sa pagtahip ng malakas ang panindibdib. Sa katagalan ng pagtitig niya sa lalaking iyon, doon niya pa lamang ito namukhaan. Dalon na lamang ang pagtabog ng kanyang dibdib. Noong tuluyan nang naging malinaw sa kanya. And sino ang lalaking iyon? Rodmar? Sambik niya sa kanyang isipan. Tumayo siya at nadmadaling pinungo ang kinaroroonan ng lalaki. Kaya nga lang ay mabilis na itong nablakad palayo. Rodmar, sandali. Ikaw ba't na yan? Tawag niya. Sandaling huminto ang lalaki at masama siyang tinitigan nito. Nang tuluyan na siya makalapit sa babae, ay para bang may nabudyok sa kanyang yakapin ito. Pero batigyan hindi na maaari yan. Dahil may asawa na siya at buntis siya ng 3 buwan na mga sandaling yan. Teka, kailan ka pa nagbalik? Saan ka nagpunta? Bakit bigla kang nawala? Basta-basta mamilan akong iniwan nang wala man ng pasabi. Sunod-sunod na hinalakip na panong ni Rona Stella sa binata. Hindi naman ito sumaglat. Sali pa'y matalim lamang siyang tinitidan nito at sakat pinapik sa balikat. Pagkatapos ay luhaang nagmamadaling umalis nun. Naguguluhan man siya kung ano ang nangyayari sa dati niyang kasingtahan. Kung kaya napagpasya niyang habulin ito at muling tanunin. Huwag kang sumunod sa aking Stella. Hindi ko labos sa kalaing ang matalik na kaibigan ko parang si Andesio naging asawa mo. Nakatarikod. Pero luhaang nagliwika si Rodmar. Bigla kang nawala na walang pasabi. Hindi ko alam kung saan ka nagpunta eh. At hindi ko alam kung bakit bigla mo na lang akong iniwan ng dumin lang. Nagbugulan namang tanong nila wala. Diba? Sinabi ko naman sa'yo nung huling kita na pinahintayin mo ako. Pero hindi mo ginawa. Masakit ba kaidudin ko pa rin ipinalik mo? Wika nito't nababanab sa mga mata ng pinata. Ang matinding galit nun. Ipapaliwanag niya pa sana dito ang lahat. At sasabihin niya rito na hindi niya naman alam na matalik pa rin itong kaibigan si Andres. Kung alam niya lang sana, sana iniwasan niya ito. Isa pa, ni minsan ay hindi nila napag-usapan ni Andres ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Rodmar. Pero agad na umalis si Rodmar. Ni hindi man lamang siya nito hintay na magpariwanag. Sumula noon, gabi-gabi nang binadalaw ng kakaibang palaginip si Rona Stella. May mga hunay ng wakwak na rin silang naririnig sa paligid ng bahay. At nagpapabalik-balik yon sa tuwing sumasapit ang haping gabi. Nag-aalala na si Andres sa Pindino Panaday. May kahit anong mga palontrang inaday niya sa buong paligid ay pida ba napaka-agresibo ng nilalam na yan. Dahil sa hindi man lamang ito na pinag o natakot sa mga palontang nilabing ni Andres. Isang gabi, muli na namang binangumot si Stella. Mabuti na lamang at ginising siya ni Andres
Dahil kimakapusta siya ng hininga at parang malalagutan lang ito. Pagkabilot ng mga mata niya, agaran siyang bibigyan ito ng maiinom na tubig. Tapos ay tinanong kung ano ang napanaginipan niya. Nang may masmasan na siya ay doon pa lamang niya isinalaysay ang lahat nun. Ayon nga sa kanya, sa panaginip niya ay nasa loob umano siya ng malawak na kagubatan. Napakadilim gon. Wala siyang makita sa buong paligid. Maliban na lamang sa maliit na liwanag na nasa may kalayuan. Sobrang liit umano ng liwanag na nakikita niya na yun. May mga naririnig siyang kakaibang ingay at para bang mga tunog yun ng ahas at nakakapanirabog yan sa pandinig niya. Hulihin niya siya ng tulong at nagsisisigaw sa sobrang takot na nararamdaman. Pakiwari na kasi ay para bang sinusundan siya. Lan hindi niya mawari kung anong klaseng nilalang ang humahaboy sa kanya. Kahit anong pagtakbo ang gawin niya, ay hindi niya maabot-abot ang maliit na liwanag sa hindi kalayuan. Hanggang sa kakatakbo niya, ay bigla na lamang may malaking nilalang ang mabilisan binumog siya. At kahit anong gawin niyang pagpupunitlas ay hindi siya pinapakawalan nito. Habang may ibinubulong yon sa kanyang penga. Akin ka lang, Stella. Akin ka lang. Hindi ako papayag na makuha ka sa akin ng iba. Pilit may binubukan ng ipimililang na yon ang bunganga ni Lola Stella. At may isinusubo ito sa kanyang parang itim na sisiyo. Pinipigilan niyang huwag ibuka ang bibig ng sa danon ay hindi bagtagumpay ang huklubang nilalaw. Kahit na ramdam niyang dinadabanan na siya ng nilalang na ito. At sinasakal na sa leeg ay hindi niya talaga ibinubuka ang bibig niya. Hanggang sa narinig niya ang boses ni Andres. Mula sa kawalan at paulit-ulit na pinapawag ko ang pangalan niya. Nananaginip ka na naman na masama? Madumanay na wika ni Andres sa kanya. Tanging pagtango lamang ang naging tuboy niya dito. Siguro, mas mabuti pong lumapit na tayo sa mga kamag-anak ko. Pwede mo kasi hindi na ako mapadali eh. Pakiramdam ko meron talagang hindi tama dito. Suggestion sa kanya ni Andres nun. Isa pa, ayon kay Andres, napansin niya ang biglaang pagbabsak ng katawan ni Lola Stella. Nanganayap na ito at humpak ang pisnip na nga na lumata, na para bang may pinagdadaalan na naman itong matinding problema. At ilang dabi nang hindi nakakatulog ng maayos nun. Tinanong pa ni Andres si Lola Stella kung may binadala ba itong problema. Ang palaging sagot naman ng lola ko ay wala nun. Wala siyang ginadalang problema dahil maayos naman ang lahat sa bahay at sa kanilang binubuong pamilya. Ano ka ba, Andres? Wala ito. Baka nagkataon na rin din palaginip ko. Huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano. Huwi ka niya. Dahil tutol siya, sinabi ni Andres na dalhin siya sa kaanap nito para patingnan. Sinabi nga pang nakailang patingin niya na sa pampublikong padamutan pero ang sabi ng mga sumuri sa kanya. Haris lamang siya at malusog ang kanyang palalatawan. Marahil ay dala lamang umano ng padirihiran. Kaya siya nalanayayap at kung ano-ano na ang kumapasok sa kanyang panaginip. Sige. Sa ngayon hindi na muna kita pipiliping magpatingin sa padamutan na. Pero kapag naulit din panaginip mong yun, hindi ko na hinin yung permiso mo. Dadali na kita sa mga kaanak ko para mapingnan mo yung aradaya mo. Sabi Andres sa kanya. Para hindi na umaba pa ang usapan nila ay tumamuna lamang si Lola Stella. Sa pagdaan ng mga araw, patindi na ng patindi ang kababalaton na nangyari kay Lola. Dahil kahit saan siya tumingin ay para bang nasisipat niya si Rodmar. Galit na galit ang mukha nito. Kapag naman pipingnan yung muli ko saan man nakatayo ang lalaki wala yun. Di andino ng lalaki wala siya makita.
Napapansin niya rin ang dahan-dahang pamamada ng braso. At tuwing ika-6 ng hapon, ay napakafatinong braso na yon. Para bang may nagkukutkot sa kaloob-looban ng braso niya. Pinatingnan niya naman yon sa paggumutan pero sinabihan lamang siya ng mga sumuring niya. Baka may nakain lamang raw siya kaya siya nalangatinon. Marahil ay allergy lamang yan. Umiwas-iwas na lamang umano siya sa pagkain ng mga malalansa para hindi na namamaga ang kanyang braso at magkaroon ng butlig-butlig. Sinunod niya ang lahat ng mga ipinapayo ng doktora. Kaya ang alam, kahit anong gawin niyang pagsunod, ay patuloy pa rin yun sa pamamaga. Hanggang sa tila na namapiste ito sa sobrang pamamagahanan. Isang beses, inabot na ng dapit hapon si Lola Stella sa paglalakad. Galing siya sa palengke at medyo may kalanyuan sa kanilang palengke yon. Idudod pang nawili siya sa pamimili kaya naman hindi nga na namamalaya ng oras na magpapasado 6 na pala. Namawas ng taring yon ay mabilis na siyang naplakad pa uwi sa bahay nila. Nasa parting masukal na siya ng daanan nun. At purong kawayanan at nagtataas ang puno ng kahoy ang magkabila ang gilid ng daan. Ilang minuto na lamang ay tuluyan ng lalamunin ng kadiliman ng buong kapaligiran. Kaya't mas lalo niya pang binilisan ang paglalakad. Halos lakad takbo na nga ang ginagawa niya. Makaraping lamang sa bahay nila. Nung malapit na siya sa isa pang nagkukumpulang kawayanan, napaiktad siya ng biglang may lumabas na malaking asong nakatuwad sa nagkukumpulang kawayan na yon. Humaangil yon at naninilaw ang mga mata habang walang pigil sa pagtulo ang malapot na lawahin. Naririnig rin ni Lola Stella ang dahan-dahang paglanikngit ng kawayan na para bang matutumba ang isa sa mga puno nito. Noong tuminala siya, ay mas lalo siyang doon hilakbot. Dahil sa may natanaw siyang malaking ibong kasing laki ng tandang na manok na nakapatong sa dulo ng kawayang dahan-dahang yumuko. Halos takasan na ng kaluluwa si Lola Stella ng mga oras na yon. Dahil sa hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mas lalo siyang natakot noong makarinig na siya ng isang nakakakilabot na hunin. Sige, subukan nilang akong lapipan na yon. Sa tingin niyo ba natatakot ako sa inyo? Pagmamatapang na wika niya at napahugot pa siya ng malalim na hininga. Sa totoo lang, takot na takot umano si Lola Stella ng mga sandaling yon. Hindi naman siya pwedeng bumalik sa pinanggalinan dahil mas malayo pa ang tatahakin niyang walang kabayan kung babalik pa siya. Kaya naman wala siyang ibang pagpipilian pa, kundi ang dumiretso na lamang sa paglalakad. Habang inihahakbang niya mga paa, ay ramdam na ramdam niya ang kalanatog na malatuhod nun. Pero hindi siya nagpahalata. Sa halip, labtatapang-tapangan siya nun. Nung makarinig na siya ng huni ng wakwak, ay doon na mas nanilabot at nalatog ang buong katawan ni Lola Stella. Panay na ang pagdarasag niya na sana'y iligtas siya sa kapahamakan. Dahil alam niya nang hindi na maganda ang sitwasyon niya ng mga sandaling yon. Sa pagpapatuloy nga ng paglalakad niya, ay nakita niya bahagyang umatras at gumilid ang asong nakatuwag. Kaya naman ang ginawa niya. Umaripas na siya ng takbo, bit-bit ang mga pinamirinan. Sa bilis nga ng pagtakbo niya, Sir Seth, ay wala siyang pakialam kahit na may mga natatapakan siyang mating tulis na barbay. Ang bahalaga lamang sa kanya ng mga sandaling yan ay makatakas at makalayo siya sa aswang. Habang tumatakbo ay nararamdaman niyang nakasunod sa kanya ang nilalawa. Patuloy pa rin yon sa paghuni ng wakwak.
pero sa mahinang boses lamang. At para bang bumubulong na lamang yan sa kanyang tenga. Maya-maya pa, ay dinoon na lamang ang pagsisisigaw niya. Nang biglang may humawak sa kamay niya at bahagya siyang hinablot. Napapikit siya habang nagsisisigaw ala hindi niya nakita kung sino ang humablot sa kanya noon. Stella, ako to. Si Empress. Bakit na ba tumatakbo ha? Tumigil lamang sa pagsisisigaw si Lola Stella nang mapagtanto niyan si Andeska ang nasa harapan niya. Nag-aalala itong tinanong siya kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit siya nagsisisigaw? Tsaka bakit tumatakbo? Alam naman yan buntis umano siya. So natatakot na boses si sinabi ni Lola Stella sa asawa niyang hinahabol siya ng aswang nun. Kaya siya tumatakbo at kanina lang ay may humarang sa kanyang asong nakatawad. Aswan? Asong nakatawad? Sambit ni Andres at napapalatak pa ito. Tara, sabay na tayo mag-usap. Wika ulit ikaw at inalalayan na siya sa paglalakad. Naipalina-linga pa ang lola ko para hanapin kung nasaan na ang nilalang na humahabol sa kanya. Pero kahit anong hanap niya ay hindi na yan makita-kita. Tanging mabahong amoy na lamang ang umaalinasaw sa buong paligid na. Nang nakarapin na sila sa bahay, pinaupo siya ni Andres bago ito kumuha ng tubig inuwin. Matapos uminom ni Lola Stella, ay muli niyang sinabi kay Andres ang tungkol sa naranasan niya. Maniwala ka sa akin, Andres. Totoo talaga yung sinasabi ko. Totoong may aswang na humabol sa atin. Tsaka yung aso na sinasabi ko sin humaring sa daan. Totoo ang lahat ng mga sinasabi ko. Maniwala ka. Pamumumbinsing wika niya sa asawa. Maniniwala naman akong totoo ang mga sinasabi mo. Tsaka yung asong sinasabi mo, hindi normal na aso yon. Sad naman sa kanya ni Andres nun. Nagpatakang tinignan niya si Andres. Bago pa man siya makapagsalita, ay sinabi na ng asawa niyang isa umanong sigbin ang asong nakita niya. At alaga ng mga aswang ang sigbin na yon. Anito pa, kung hinarangan siya ng sigden, malamang sa malamang ay nasa malapit na lamang ang nilalanga dahil kasama palagi na mga aswang ang alado nilang sigbin kapag may bibiktimahin silang tao. Sinabihan siya ni Andres na bawal nang kumunta sa palengke o kung pupunta man ay dapat kasama ito dahil napakadelikado para sa mga buntis ang abutan ng takip silim sa may daan. Pinanong niya ang asawa kung bakit bigla itong sumunpot sa harapan niya kanina. Habang nagtatatakbo siya, eh hindi naman ito alam kung saan siya nagpunta dahil wala ito nung umalis siya ng bahay para mamalengkinan. Sandaling kumahimik si Andres na para bang nag-iisip ito ng malalim. Andres, sabihin mo nga sa akin, may mililihim ka ba? Ano pang hindi ko alam tungkol sa'yo ha? Alam mo kasi, ang tagal na natin mag-asawa pero hindi ko man lang alam na matalik mo palang kaibigan si Rodmar. Wala kang nabanggit sa akin tungkol sa matalik mong kaibigan. Bulalas nito at pinaghinalaan niyang aswang si Andres nun. Sablip namang napigilan si Andres at para pong nagulat ito sa sinabi ng asawa. Teka, wala akong inililihim sa'yo. Tsaka paano mo nalamang kaibigan ko si Rodmar? Paano mo siya nakilala? Tanong ni Andres sa kanya nung may pagtataka nun. Hindi na mahalata kung paano ko nakilala si Rodmar. Ang tanong ko yung sagutin mo. Ipinaliwanag ni Andres kung paano niya naging matalik na kaibigan si Rodmar. Sinabi niya rin dito ang lahat-lahat, pati na rin ang lihim ng binatan si Rodmar.
Saka pa lamang marinawan si Lola Stella matapos ipaliwanag ni Andres kanya isa-isa na. Isang umaga, napasigaw na lamang si Lola Stella sa kadahilalang nagising siya na mamanhid at sobrang sakit ng kanyang braso. At para bang pinutusok yun ng matulis na baday. At pakiramdam niya, sunod-sunod na pinapataan ng kung anong mainit na baday. Naparan pa nang lumapit si Andres sa kanya. Tinanong kung ano ang nangyari. Bakit ka sumisigaw? Anong nangyari sa'yo? Kahit masobrang sakit na nararamdaman niya ay sinabi ni Lola Stella na napakasakit ng braso at hirap na siyang igalaw ito. Agaran namang tininda ni Andres ang braso nito. After na lamang ang gulat niya nang makitang may mga maliliit ng butligang tumubo sa braso niya. At ang mas nakakapangilabot pa sa lahat ay nung iangat ni Andres ang manggas na damit ni Lola Stella. Tinitigan na ito. Nakita niya yung butlig na lagnanaknak na. Kitang-kita niya ang maliliit na butas na malalim na para bang tinurdukan lamang ng ballpen. May gumabelaw-belaw sa loob ng butas. Ulay itim yun. Masapingin ni Andres ay uod. May araw din yun ay agaran ng dinala ni Andres ang asawa niya papunta sa baryo ng kaanak para matingnan kung ano ba talaga ang karamdaman nito. Habang maaga pat kaya pang agapan ng kung anumang karamdaman ni Lola Stella sa katawan. Humuna akong dalhin Andres sa kaanak mo. Ayos lang pala da ako. Sabi naman ng sumori sa akin, balalam ng pagbubuntis ko yung mga kakaibang nararamdaman ko eh. Kaya ayos lang. Ayos ka lang sa lagay na yan ha. Tingnan mo ayam sabi mo Stella. Paminsan-minsan kasi maniwala ka naman sa mga albularyo. Naniniwala ka sa ason tapos hindi ka naniniwala sa albularyo. Ano ka? Hindi lahat ng sakit ka intamutin ng doktor. Inis na wika ni Andres sa kanya noon. Noon lang kapain ni Andres ang likod niya. Ay mas lalong lumaki ang mga mata nito. Habang nangangapalang bibig nun. May mga napipisang butlig na rin sa likuran nito. Sobrang baho nun. Napaisip si Andres kung ba't parang ang bilis na nangyari. Konti lamang ang naipin yung butlig sa katawan ni Stella lang nakaraan pero bakit na yun ay napakarami na nagsisipagputukan ng iilan nun. Kahit na ayaw ng lola kong balin siya sa karapig baryo para ipagamot. Wala na nga siyang nagawa pa. Pagpat nagagalit ng asawa niya at sinabihan siya nito sa ayaw at sa gusto niya. Dadalhin na ito sa kaanak nito para ipagamot nun. Sa paglipas na ng oras ay naroroon na sila sa baryo kung saan nakapira ang mga kaanak ng asawa niya. Pagpalapag pa lamang sa upuan. Nakita niyang nanlalaki ang mga mata ng ina ni Andres na umakipa ang karagalan niya. Kulam. Isang kulam ang ipinanim sa katawan ng asawa mo, Andres. Bulilas ng ina ni Andres matapos siyang syuriin. Isang batikang albularyo ang ina ni Andres. Nire-respeto ito ng lahat ng mga taong naninirahan sa baryo at naging takbuhan nito ng may sapipnan. Noong una, hindi pa naniniwala si Stella tungkol sa kakayahan ng ina ni Andres dahil ang akala niya medyo tagilid lamang ang pag-iisip ng ina nito. Umanwa nung pagriritual kasing ginagawa at may mga suot pa itong porlolay sa katawan na ayon pa sa kanyang asawang si Andres. Panangga at pangontra umano na mga nasa panig sa kaliwa. Almarami dalawang suot ng ina nito. Matapos sabihin ng ina ni Andres ay paulit-ulit na umaalingangaw sa panindig ni Lola Stella. Ang tungkol sa sinasabi nito. O kulam? Teka, anong klaseng kulam na Tsaka sino kumulam sa asawa ko? Nagugulo ang tanong ni Andres na. Sa kanyang ina at tila ba hindi nito alam ang gagawin.
Teka lang po, Nay. Anong klaseng kulam ho ba ang sinasabi niyo? Tsaka sino naman yung kumulam sa asawa ko? Muli nitong tanong. Lalaki. Isang lalaki ang kumulam sa asawa mo. Dalip na dalip ito at kailanman ay hindi na kayang patawarin ng asawa mo. Tsaka sa nakikita ko, hindi lamang ulam yung ibinaon sa katawan ng asawa mo. Nilarkahan niya rin yun. Ibig sabihin aswang to. Mangkukulam na aswang. Uniiling-iling na tugon ito habang tinitingnan ang palad ng lola ko, na para bang binabasa nito sa mga palad niya ang takbo ng buhay niya. Nag-usan ng orasyon ng ina ni Andres, tapos ay inihip yun sa kandila. Pagkatapos ay ginuhip ito ng pakus sa palad ni Lola Stella ng 3 beses not. Hindi ako sigurado kung kaya ko bang tandalin yung napakapinding kulam na ipinanin ng taong yan sa katawan ng asawa mo, anak, pero huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maapekto ng sanggo na binadala niya. Wika ng ina ni Andres. Nang marinig yan ng lola ko, dipla siya ng lumo. Napatanong sa isipan kung sino ang kumulam sa kanya. Sinong aswang ang nagbarka sa kanya? Mga katanungang paulit-ulit na umaalinaw-naw sa isipan ni Lola Stella. Todo ang pakiusap ni Andres sa kanyang inang iligtas sa kapahamakan ng asawa. Sinabi pa nitong kahit buhay pa nito ang kapalit ay gagawin nito. Basta't mailigtas lamang nito ang buhay ni Lola noon. May alam akong isang paraan pero kalabisan at delikadong paraang ito, anak. Kaya sana'y maging handa tayo sa maaaring mangyari. Maging ako man, hindi papalit na may mangyaring masama sa ina ng mga apo ko. Gagawin ko ang lahat na iligtas lamang siya. Tinanong ni Andres kung ano ang paraang naisip ng kanyang ina. Sinabi naman itong malalaman naman ni Andres mamaya pagsapit ng takip silim. Sa ngayon, kailangan niyang alisin ang mga insektong nakabaon sa katawan ni Lola Stella para maibsan na ang sakit na nararamdaman nito. Agaran na ngang inumpisahan ng albularya ang pagritual para maalis sa mga ikinargang kulam sa katawan ng lola. Ilang oras din ang lumipas bago naalis ang lahat ng mga insekto sa katawan niya. Nangihina at tagaktak na ang pawis ng albularya matapos gawin yon. Pagkasapit ng kinagabihan, sinabihan sila ng albularyang maghanda na. Ihanda ni Andres ang sarili at kahit anong mangyari ay wag na wag niyang hahayaang makapasok sa loob ng bahay ang aswang na kumulam sa asawa niya. Ipinagtapat pa nitong kilala umano ni Andres ang aswang na tinutukoy niya. Pero kung sakali mang mabigo ang ina ni Andres sa pakikipaglabang sa aswang na yon, wag na wag siyang lumabas ng pintuan. Dahil sa oras na lalabas si Andres, tuluyan nang makukuha ng aswang na yon ang katawan ni Lola Stella at magiging pag-aari na ng nilalang na yon ang lola ko habang buhay. Hindi na nagtagal ay isang malakas na kalabog sa labas ng bahay ang narinig nila noon. Mabilis nang kumilos ang ina ni Andres. Bitbit ang karit na inusalan pa nito ay mabilis na itong naglakad palabas ng pintuan. Pero bago pa man ito tuluyang nakalayo ay muli itong nag-usal ng dasal. Sinelyuhan ang pintuan at tuluyan ng naglakad. Tanging malalakas na kalabugan at pag-angil lang naririnig ni Lola Stella noon. Sumisigaw ang albularya. Hinahamon nito ang aswang. Narinig niya pa ang pangalan ni Rodmar at nagwika ang ina ni Andres na kahit kailan ay hinding-hindi umano ito papayag na makuha si Lola Stella. Sa malalim at garagal na boses nito, naaakalain mong nasa ilalim ng lupa, ay nagwika ang nilalang ng hinding-hindi ito papayag na ang kaisa-isahang pag-aari nito
ay mapupunta kay Andres. Gagawa at gagawa ito ng paraan para makuha nito ang lola ko noon. Yun ang akala mo. Ngayon pa lang ay tatapusin na kita para maputol na yung sumpang iginawad mo sa asawa ng anak ko. Bulyaw ng albularya. Tatayo sala si Lola Stella para sumilip sa siwang. Nang sa ganon ay makita niya kung ano ang nangyayari sa labas nun. Pero mabilis siyang pinigilan ni Andres. Sinabihan siyang hayaan niya na ang ina nito ang haharap sa nilalang na gumawa ng kahayupan sa kanya. Dahil sa nanghihina pa siya kung kaya't hinayaan niya na lamang ito. Ang ama naman ni Andres ay panay ang pagpapausok ng insenso. Itinatapat yon sa pintuan at bintana para hindi makalapit ang nilalang na yon. Nagtulong-tulong ang buong pamilya ni Andres para lamang mailigtas ang lola ko. Makaraan lamang ang ilang sandali. Isang napakalakas na pag-atungal ang umalingaw-ngaw sa buong paligid nun. Ilang segundo lang lumipas, ay pabalibag na bumukas ang pintuan. Iniluwa roon ang nangihinang albularya. Mabilis namang lumapit ang ama ni Andres sa tinalalayan ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, iha. Tapos ng lahat. Napatay ko na yung nilalang na kumulam sa'yo. Inihingal na wika ng albularya. Pagkatapos ay inutusan nito ang ama ni Andres na ito na ang magpatuloy sa panggagamot. Isang simpleng manggagamot lamang ang ama ni Andres. Kaya't sa tuwing may bakbakan sa panig ng mga aswang at mga albularyo manggagamot, ay ang ina ni Andres ang palaging humaharap at nakikipagbakbakan. Mababang karunungan lamang kasi ang tangan ng ama ni Andres. Kung kaya naman ay wala itong silbi sa larangan ng pakikipagbakbakan sa mga aswang. Baka gawin lamang itong punching bag ng mga aswang. Matapos ngang gamutin si Lola Stella, ay doon pa lamang siya niniwalang kayang-kayang pagalingin ng isang manggagamot o kaya naman albularyo o albularya ang karamdamang hindi kayang pagalingin ng doktor. Ang buong akala niya kasi, pawang kalokohan lamang ang mga ito. Dahil tandang-tanda niya pa na noong kabataan niya pa lamang ay nagpagamot ang kanyang ina sa isang albularyo. Pero mas lalo lamang lumala ang sakit ng kanyang ina na halos umaabot na sa kamuntikang pagkamatay nito. Sa isip-isip niya ng mga sandaling yon, marahil ay isang huwad na albularyo ang nalapitan ng kanyang ina noon. Sa pagdaan ng mga araw ay tuluyan nang gumaling ang mga sugat ni Lola Stella. Binigyan na rin siya ng proteksyon ng biyenan niyang babae. Dahil baka mamaya ay balikan siya ng kaanak ng aswang na dati niyang naging karelasyon. Ganti na lamang ng lola ko na kaya pala biglang hindi na nagpakita sa kanya si Rodmar. Dahil pinoporseso na pala ang pagsasali ng pamilya nito. Ang aral ng pagiging isang mangkukulam. Kasabay nun ay ang pagsali ng pagiging aswang. Nalaman niya ring hindi nakayanan ni Rodmar ang pagiging isang mangkukulam na aswang. Dahil sa naging sabik na ito sa pangungulam at pagpatay ng mga inosenteng tao. Para may maiaalay lamang sa sinasamba nitong demonyo. At napag-isip-isip din ni Lola Stella noon na ang pagbabalik ni Rodmar ay maaaring hindi para kunin siya at paibigin ulit, kundi para maging alay ito sa kampon ng kadiriman. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa karanasan ng aking pamilya at ng hatadik niyong kaibigan na palalanan na nating Ninong Raimundo. Noong mga panahon nangyari ito, hindi pa po ako pinapalanak. Ang balamay naming sirayan pa lamang noon ang nag-iisang anak ni tatay. Malayo kasi ang agwat namin ni Kuya Ryan noon. Nasa 12 binang agwat man edad namin. Nadaaral noon si Kuya. Grade 4 kung hindi ako nagkakamali. Ang poblasyon namin na ito, sir, hanggang ngayon ay kung saan nakatira ang mga magulang ko.
walking distance mula sa eskwelahan at simbahan. Sa katabi ng poblasyon na yun ay bahay ng dating gobernador sa lugar namin. Sa pagitan nito ay isa pang bahay na kamag-anak ng gobernador may ito. May kalakihan binong bahay. Pulido na ang bakod at deep. Maswerte kami sa poblasyon na ito, Sir Seth Duano. Meron din nakahanay na bahay ng attorney dito. At isang kapitbahay namin mismo sa poblasyon ay isang mabait na pulis. Konping nakagawa padengke na. Noong mga panahon na nangyari ito, ang bahay ng kamag-anak ng gobernador puro maliliit pa ang mga anak, ayon kina tatay. Taon-taon atay nabubunpis at nagklasa anak ang pamilya doon, na umabot sa 4 na sunod-sunod ang mga bata. Kaya naman habang lumalaki ang mga ito, kailangan lang katuwang ng mag-asawa sa pagpapalaki. Sa probinsya doon, Sir Seth, o sa mapahagdan ngayon, kontratahan ng mga tao. Kumbaga, iba ang kinukontrata mo sa paghahalada ng bata. Iba ang tadalaba. Part-time halos lahat dahil sa marami-rami din ang racket ng mga tao. Hindi nila kayang mag-full-time. Isa si mamang o si lola sa agalaba ng pamilya nito. Tawabin na lang natin ang pamilyang kamag-anak ng gobnato na si Mr. and Mrs. Suarez. Paminsan-minsan, ladyuging tagaluto din nila si Wamang. Tadabantay din ng bata o di kaya ay padalimis. Pero hindi ito full-time. Depende ko kailan at saan siya kanilalan. Si nanay naman kasi noon, meron siyang trabaho sa may bandang tabing dagat. Kaya si mamang ang madalas na lagi doon. Hanggang sa isang araw, merong dumating na dalaga. Pinakilala ito na ng Mr. at Mrs. Suarez na kasambahay. Bago kasambahay. Bali semi-full-time siya doon. Mula umaga hanggang hapon. Naglilinis, nag-aayos ng bahay at minsan magbabantay ng bata kapag wala ang mga on-call na dagawa noon. Basta umaga lang at pagkasapit ng hapon ay uuwi ito. Mukha naman umanong mabait ang daladang ito na tawadin na lang natin sa panlalaw, Claudia. Tahimik pero pananipi. Mukhang maiyain dahil madalas ay nakatingin lamang ito sa lupa. O di kaya ay hindi makapipig sa mga tao sa paligid niya. Pero overall, maalam ito sa gawaring bahay. Napakapulido maglinis. At napanapik naman ito kaagad sa mga bata doon na amo ni Mama. Wala din ito asawa, nobyo o anak. At noong makausap ito ni Mamang habang naglalaba, nasabi nito ang lugar kung saan siya nakatira. Sa pagkakaalam ni Mamang noon, Sir Seth, ang lugar na binanggit niya, magbasa hanggang ngayon ay lugar na sabihin na lamang nating medyo may kalayuan. Kumbaga kung galing sa main road, maglalakad ka papaikot sa bundok. Para marating ang barangay ni ito, kaya naman nakapagpata ka na mas ginusto ni Claudia ang ulian nito. Kesa matunog doon. Hindi naman ito pinagsistirituhan ng mag-asawang amo. Pero ayun nga, dahil daw sa matanda na ang mga magulang nito, kaya kailangan niya umuwi. Isang partikular na araw, sinama ni Mamang si Kuya sa kabila na ba niya gawa na wala sila tatay at malay noon sa bahay. Para sana doon naman ang haniyan. Wala naman itong kaso. Lalo na sa tabaluto nila na tawagin nila nating manaw nira. Gawain na nila ito dati pa, lalo kapag wala ang amo nila. Sa likuran na kusina sila kumakain. At kasama sa pinagluluto si Kuya. O kung sinong bata yung dinadala doon ng mga nagtatrabaho. Oras ng tanghalian. Sa pagkakaalala ni Kuya noon, ang ulam nila, apan-apan. Dilataang kangkong ni Sir Seth na merong luya at sivi.
Napakasarap noon. Maayos naman silang kumakain noon. Pero napapansin na umano nilang pinipili lamang ni Claudia ang pagkain niya. Iniiwas niya ang sili at luya. Ultimo sabaw. Yung kangkong lang mismo ang kinukuha nito. Napansin naman ito nila mamang at sinabihan na siguro ay hindi mahilig si Claudia sa mauhang. Babay na pwede naman dahil maski si kuya noon. Ganun din ko kumain. Ang rason ni Claudia noon, maihirapan umano siyang kumina kapag kumakain ng mauhang. Kung minsan ay namamaga pa ang bibig nito. Hindi kapagalan, Sir Seth. Nauna na umano matapos si Claudia sa pagtaing niya. Maina umano talagang kumain ng talaga kahit na unang kakarating pa lamang nito doon sa mismo bahay. Pero itong particular na araw, mismo si kuya ang nakaalam ng dahilan kung bakit ganun siya kumain. Nagpaalam umano ito si Claudia na pupunta lang saglit sa palikuran na nasa tapat ng binong poso. Karapi ka ng bintala ng kusina. Ngayon, si kuya ang inutusan ni mamang na maghugas ng kinainan nila. Pumwesto si kuya doon sa may kusina. Ang mga bata noon, naglalaro lamang sa loob ng bahay. Yung mga anak ng amo nila. Pinuntahan din naman ito ni Manang Nera para tingnan kung maayos sila. Halos tayo dara na bintasin ni kuya noon ng palanay kaya minimal supervision na naman ang mga ito. Unang narinig ni kuya noon yung tunog na doon mismo sa palikuran na nasa may bandang poso. Meron pa na itong tarapal, Sir Seth, para hindi maarawan ang nagigip doon. Yung tunog na yon, para daw na bibilaukan ayon kay kuya. Walang ano-ano. Lumabas si Claudia sa may palikuran. Maayos naman itong tingnan. Pero pagkarating ito sa may poso para maghugas, bigla na lamang itong dumual ulit. At maniwala man kayo sa hindi. Nanlaki umano ang mga mata ni kuya sa nakipa mula sa bintala ng lababo o saan siya nakatayo. Sobrang namumugto at namumula umano ang mga mata ni Claudia. Gumulo ang buhok na to na para bang nanunuyo. At ang laway, napakahaba. Habang nakatuwa dito at patuloy na hinuhugasan ang mahabang dila niyan ito sa tubig ng poso. Sinubuan pan yumuko ni kuya noon. Dadalawang isip siya kung totoo ba nakita niya. At panghalian tapat. Imposible gamang aswang, di ba? O baka engkanto o nanuno si Claudia. Pagkatapos noon ay dito na umalis si kuya ng wala wilingon-lingon. Pinawag ang mamang niya na nagbabalaw na lamang ng labahan doon sa isa pang silo. Sa kabilang parte naman ng bahay. Malinaw ko naman, Sir Seth, na meron nang nakaimbak na tubig dito sa labaan na ito. May washing machine din noon. At tayo malayo sa poso ang labahan dahil umano sa outlet ng kuryente. Basta ganon. Agad na sinabi ni kuya ay mamang ang nakita niya. Napatayo si mama at pinuntahan niya nito si Claudia. Baka mamaya kung ano ang problema. O inapaki pala dito ng allergy niya. Akma pa lamang naiikot si mamang noon. Nang masalubong niya si Claudia na papasok sa may pirasa. Maayos ng itsura nito. Nakatali ang buhok at nakanipi ang maamo niyang mukha. Nang kamustahin ni mama, silabi nito na ayos lang siya. Pero nang sabihin ni mamang na nakita ni kuya ang nangyari sa kanya, bigla la lamang umano tumingin ang dalaga kay kuya.
at kungiti. Dito na medyo nagkaroon ng duda at pagpapakasimamang noon. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Mamang si Claudia na tiningin ng diretsahan sa isang tao. Tay kuya ba? Dito na nagsimula ang lahat, Sirsa. Ilang araw matapos mangyari ang insidente na yun. Pauwi daw umano si kuya noon galing sa eskwelahan. Hapon. Nang walang ano-ano, bigla na lamang may umakbay sa kanya. Walang iba, kundi si Claudia. Ang sabi nito sa manumana niyang boses, sabay na daw silang maglakad. Saktong pabalik na daw kasi siya doon sa bahay ng mga Suarez. Si kuya, dahil sa parang wala siyang magawa noon at tara doon may pagkamahiyaing din. Hindi na lamang ito umimik. Meron umalong sinasabi si Claudia sa kanya na hindi na maintindihan. Hanggang sa hindi na niya namalayan na nasa gilid na sila ng poblasyon kung saan ang bahay namin. Sa nagpaalam si Claudia at diretso nang pumasok si kuya papunta sa bahay namin. Antok-lantok si kuya pagkarating sa bahay. At hindi namalaya noon na nakatulog na siya. Pagdarating ni tatay at ni Ninong na magkasama noon sa mga trabahong pakyawan. Laabutan nila si kuya na nanginginig at pinaapoy na ng gadmet. Wala pa si nanay noon. Paminsan-minsan ay ginagabi ito si nanay doon sa trabaho. Lalo na kapag kailangan nilang dumayo pa sa mga fish pond o lawa ng fish farm. Agad na binarap ni Patay at Ninong si kuya noon sa may kumot at jacket. Dahil sa malayo ang ospital. Tinakbo agad nila ito sa isang manggagamot na nakapira lamang sa likuran ng palengke. Sa may tapat banda ng simbahan. Lalaki ang manggagamot na ito, Sir Seth. Naabutan kong buhay pa ito. Bale, segue muna tayo. Uwa dagang ang tawag sa kanya sa lugar namin. Maraming kwento ang kumakalat sa daling nito ni Uwa Daga. Kasama na ang sabi-sabing meron umano itong anadong pikbala. Lasyang dalilan ko bakit maayos ang buhay ng mga anak at kapatid niya. Take note, Sir Seth. Mga anak at kapatid niya lang. Pero siya palasawan niya na napiling simple ang pamumuhay. Wala pa umano ang komersyo o palengke sa harap ng bahay nila. Doon na sila nakapila. At hindi na umalis pa. May mga sasakyan na ang mga anak na ito noong mga panahon na yon. At mismo sa city proper o bayan nakatira at binibisita na lamang sila. Hindi tumatanggap ng pera o kung ano pang bayad si Uwa Dagaw. Kahit pa umano noong kabataan niya at nadaaral ang mga anak niya. Ang laging nirarason na lamang nito ayon kina tatay. Marami na daw silang yaman. Hindi na nila ito kailangan pa. Kaya ang sabi, kinokonekta ito sa kaibigan ng pikbala. Kaya hindi sila nauubusan ng pera at hindi nagpakasakit. Noon mismo pumanaw ito. Ilang araw lamang matapos ang libing niya. Sumunod namang yumaho ang asawa niya na noong yamay may Uwa Daga. Napakalakas. Sabi pala ng mga kapitbahay nila, nakarinig sila ng katok at boses ng mag-asawa nito. Noong gabing sumunod na pumanaw ang asawa ni Uwa Daga, na para bang nagpapaharlam. Tapos may malayabag at halinghin ng kabayo. Bago tuluyang natahimik ang paligid. Mabalik na tayo sa kwento, Sir Seth. Noon na ipasok na si kuya doon sa mismong bahay. Pagkakipa nito ni Uwa Dagang kay kuya. Sinabihan niya kaagad ang asawa niya na magluto ng yugaw. Pero hindi basta-basta ang yugaw. Meron itong pulbo ng luyang dilaw. May iba pang maninipis na halamang ugat.
bawang panlet, lanis kulana na ang matanda mismo ang nagtimpla. Pagkatapos ay pinahiga niya si kuya sa may upuan. Naghanda ito ng daon ng gawid o itmo, bunga o buwa, at tapog. Sa madaling salita, nga. Ipinapak niya ang daon sa ilong ni kuya. Kumurot ng buwa o bunga. Itrinos yon sa ulo ni kuya na parang luya. Pagkatapos ay binalot niya ito doon sa daon. Niladay ang apog at pinukpo. Binurog. Sabay ninuya. Nagkulay-pula ito sa bibig niya at iginura sa may maliit na mangkok niya. Maya-maya pa. Ang sabi nito kina tatay, kunan ng damit si kuya sa bahay. Dalawa sila. Pero bago sila pumasok, silipin umano nila ang mga silong ng bahay niyon. At kapag may nakita silang babe na may amoy doon na hindi maganda, maski ano pa yun basta sa tingin nila ay hindi normal o kakaibang nandun sa bahay nila, kunin at dalhin sa kanya. Sinunod naman ito nila ninong at tatay. Pagpasok nila sa poblasyon, Sir Seth, saktong pawaba na rin sinabi sa Loipedica. Sinabi ka David at tatay at ninong ang nangyari kay kuya. Pagkarating nila sa bahay, bago pumasok, inikot nila ang kabuuan ng bahay. Dayameng sinabi ni Uwadada, meron silang nakitang kakaiba sa ilalim ng banggirahan o lababo nila noon. Di ba ang lababo sa probinsya? Parang bintala yun at may silong din sa baba. Isang tumpok ito ng lupa, Sir Seth. Hindi lamang basta-basta lupa. Pino-pino ang lupang ito na para bang isang binhi. Nakaiba din ang amoy. Parang ipi o dumi ng manok. Palang talaga ang babay na tugma doon sa sinabi ng manggagamot. Dahil wala din naman kaming manok o sisiw sa bahay. At saka masyado maliit ang espasyo ng bakuran namin o yung mga nakaharang doon para pasupin ng wano. Very nila itong sinalop gamit ang baon ng niyog. Pagkabalik nila doon sa bahay ni Wadagang, nagulat sila. Gising na si kuya, na wala din kaalam-alam sa nangyari noon. Sakto pinapahigop na ito ng nilutong lugaw ng asawa ng manggagamot. Digay ito ng digay. Ang sabi pa ni Uwadada noon, asahang pula o parang sariwang dugo ang magiging dumi ni kuya sa loob ng isang araw. Wala itong magkakaroon ng LBM pero normal upan na ito. At para mas makasigurado sila, hindi na ako sigurado kung legal ito noon pero sabi ni Uwadado ni, pakainin umano ito ng karne ng pawigan. Hanggang ngayon, Sir Seth, nakakatikim pa rin ako rito. Pero illegal na din kasi. Kumbaga black market. Pasensya na sa mga listeners natin na against piko. Mainam daw kasi ito sa kalusugan. Parang pikoy na karne kumbaga. So ito na. Bali, okay na si kuya noon. Pinapalitan ng suot ng damit. At nang mahubad na ito ni kuya, lumabas lamang umano si Uwadagan sa likod bahay. Pinaustukan ng tabako niya ang damit na hinubad. At pagkabalik nito, ang sabi niya, Sir Seth, latampong daw si kuya. Sino ang umakbay sa kanya noong hapon na yon? Yun ang may gawa. Piano may patay ang magagamot kung sino. Maski si kuya noong mga panahon na yon, wala pa na nang maalala. Dahil noong hapon na inakbayan siya ni Claudia. Noong huliling na lamang ito naalala noong gumaling-galing na siya. Tapos ang sabi ni Uwadaga, sadlip lang, meron siyang gagawin. At hindi lamang nila malalaman kung sino ito. Dahil kusang BBC pa ito doon sa mismong bahay ng manggagamot.
Hinampay nilang pumatak ang alas 6. Nilabas ni Uwa Dagang ang isang pulang supot. Aw sabi niya, matadal-padal na niya daw itong hindi ginagamit doon pero maswerte na si kuya. Kahit puno-puno pa ito ng karga. Kinuha niya ang lupang kinolekta nila tatay sa ilalim ng lababo. Nagnana ulip ito at binura doon sa lupang yon. Meron itong inusang ladasan. Wala na umanong hinalo si Uwa Dagang doon, Sir Seth. Pero nasimbihan niya ito. Akala mo, meron daw gas o gasolina na bigyan na lamang ito numya. At unti-unting nanhina ang apoy. Pero umusok ito. Ayon kinatatay, napakabaho umano ng usok ito. Parang plastic na masakit sa ilong. Dito na inutusan ni Uwa Dagang ang asawa niya na patayin umano ang ilaw ng bahay. Lumabas ito at dumiretso ulit sa likuran. Sabay balik na hindi nadala ang lupang merong usok. Lasa isang oras din ang pinaganon. Tahimik ang lahat. Patay ang ilaw ng bahay. Walaw ano-ano. Bigla na lamang silang nakarinig ng boses sa labas. Boses ng babae. Balay. Balay. Na ang ibig sabihin, tao po. Tao po. Dito na sinirit ni Uwa Dagang ang pintana. Pero hindi niya binuksan ang pinto. Nakita umano nila tatay na merong tao sa labas na may banang idawan. Pinanaw siya ni Uwa Dagang kung sino sila at nagpakilala naman ito. Sa nanininig niyang boses, Sir Seth, ang sabi niya, siya daw si Claudia. Dito na pinatayo ni Uwa Dagang si Kuya. Sabi nito kay Kuya, huwag mo pakot. Hinawakan nito ni Uwa Dagang sa braso. Inakbayan at sabay silang lumabas. Bakit ka napunta dito? At anong plano mo dito sa amigo ko? Madain tanong ni Uwa Dagang doon. Halos mapakapit umano si Kuya sa nakita noon. Walang pagdududa. Si Claudia ang nasa harap niya. Pero hindi ito yung maamaw Claudia na bago kasambay ng mga Suarez. Kundi yung nilang na kaparehong-kapareho sa nakita niya noong nasa poso ito. Buhagag ang buhok. Mahaba-haba ang bila at nagyalaway. Hindi nga maanilag ang mga mata nito sa dilim pero harapan hinihingal ito sa walang kadahilanan. Gusto ko daw matakot ang bata. Dahil alam o nakita niya ako. Sabot ni Claudia. Pero hindi basta-basta naniwala si Uwa Dagang noon. Napaka-imposible umanong yun lang ang gusto niya. E nag-iwan pa ito ng tanda o tanim sa mismong bahay namin. Sa madaling salita, malakas ang kutob ni Uwa Dagang noon na balak nitong unin si Kuya. Alam na alam din umano ni Uwa Dagang ang pinanggalingan nitong dalagang ito. Kilala niya ang mga magulang ni Claudia. At alam niya ang rason kung bakit nagpatago at minanapili ang mga ito sa likod ng bundok. Panuupa ni Uwa Dagang kay Claudia. Hindi pa daw ba nadadala ang hika nito na minsan na silang naging kilala ng mga tao at hintik ng mapatay. Walaw ano-ano. Mangyak-nyak umano si Claudia na nagmakaawa. Kung maaari, patayin na yung usok sa mismong lupang kinanin niya sa may silong ng lababo. Hirap na daw ang mga magulang nito sa paghinya. Ang sagot naman sa kanya ni Uwa Dagang. Alam niya naman pa ng danon ang mangyayari sa mga magulang niya. E bakit pa niya sinusubuan ang kaalaman ng mga aswang nitong mga magulang? Unang-una, kaya bago-bago pa lamang siyang napasahan ng lola niya
At kahit na nakukontrolan niya ito, marami pa siyang hindi alam. Umbaga, padalos-dalos ito sa paggamit ng karunungan nila. Now ang kanyang may saswang. Parang ang dating noon, Sir Seth. Merong alam si Uwa dagang sa pamilya ng dalaga. Halos manood na umano si Claudia noon. Tapos ay inoserve pa ito ni Uwa dada. Tinuro nito sa kanya kung saan niya nilagay ang lupa ito na may uso. Kung gusto umano ni Claudia, siya ang pumatay. Pailing-iling ang dalaga noon, Sir Seth. Ayaw niyang lumapit sa may likuran kung nasaan ang puno at nasaan ang lupang yon. Gawa ng may kinatatakutan umano siyang milalaw na nagbabantay at nag-aabang doon sa may lupang yon. Kung ano man ang milanaw na yon, paniguradong alaga ito ni Uwa Dagang. Pagkatapos nito, Sir Seth, ang sumunod na pinanong ni Uwa Dagang ay mismo sina kuya, tatay at nanay. Kung ano ang desisyon nila. Ewan ko ba? Pumayag at naawa ang mga ito. Patayin na lamang daw ang usok. Sa kondisyon na hindi na ito magpapakita sa lugar namin. Walang pagdabi daw ang isip na nangako ang dalaga. Ito lang ang maganda sa dinitong ginadang Sir Seth. Meron silang isang salita. Tsaka isa pa, sinabi ni Uwa Dagang na kahit patay na ang usok sa lupang yon, itatago na ito. At sa oras na mabalitaan niya, o may lumapit sa kanyang biniktima ulit ng ang nito, kahit pa hindi para sa amin, sisindihan ulit ni Uwa Dagang ang lupang yon. At hindi na papatayin pa. Ito ang ikinamanghapan nila kuya noon. Nung sabihan ni Uwa Dagang si Claudia na lumayas na, binugaan ng umano ng dalaga ang daladalang inawan. Namatay ito. At pagkatapos ay konting kanuskusan na. Bago nawala ang minanaw. Saka namang utos ni Uwa Dagang nabuksan na ang inaw noon. Labing maayos si kuya pagkatapos. Inang araw din siyang hinahapid sundo ni mamang sa eskwelahan at hindi pinapanabas ng hapon. Hindi na rin nagpakita si Claudia ni magpaalam na uman. Pero ito pa. Nalaman bimira na yung isa sa mga anak ng pamilya Suarez, yung pinakabunso, unti-unti meron palang nangangayayap noon sa hindi mapaliwanag na dahilan. Bumalik na lamang si Blani po nung nawala na ang bagong kasambahay sa lugar. Matapos noon, wala na Claudia na namataan sa Bayan Sir Seth. Wala na nagbabalat tayo bilang isang bago kasambahay. Napili kong ibahagi ang kwentong ito. Kung hindi ako nagkakamali nun, nasa edad 15 taong gulang ako. Masayang namumuhay ang pamilya namin sa nabanggit na lugar. Bagaman isang kayak na buhay lang, nakakaraos naman. Ang mga magulang ko kasi ay sobrang sipag nun. Ayaw na ayaw nilang maranasan namin ng kapatid ko ang naranasan nila. Kaya ganoon na lamang ang kaib nila. Makamit lamang ang hinahangad na magandang buhay namin. Itago na lamang po natin ang mga magulang ko sa pangalang Luella at Jude. Mapamahiin kami. Kumbaga, na-impluensyan din ang angkan namin. Sa panig ito ng tatay Jude ko. Malalalim ang paniniwala namin sa mga misteryo at kababalaghan. Pero kasabay naman noon ang malalim din na pananampalataya sa Ama. Naging matunog noon sa lugar namin na may aswang umano na gumagala. Kaya kami ng kapatid ko na itago na lamang natin sa pangalang Jason.
na puno ng abiso at paalala sa mga magulang namin. Nakesyo kapag tapos na ang klase ay uuwi ka agad nun. Huwag nang makikipagbarkada pa. Si Jason, matanda sa akin ng 2 taon. 4th year siya samantalang 2nd year ako nun. May pagkapilyo ang kuya. Kahit na ano pa ang payo ng mga magulang namin ay talagang matigas ang ulo niya. Pero mabait naman ang kuya Jason. Kaso napuno naman to ng kalokohan. Butakal din ito. Kumbaga, chick boy sa batang edad. Bukod pa dyan, walang ibang pinagkakatuwaan kung hindi ako. Lagi na lamang akong ginugulat. At dahil naging matunog ang aswang doon sa amin, aba, kapag umuwi kami galing eskwelahan, pinatakot ako ng kuya. Tapos bigla na lamang siyang mawawala. Yung daan pa uwi kasi, liblib at talagang nakakatakot yon. Kunwari ay iihi lamang siya pero hindi na babalik pa. Ako naman noon syempre, nataniman na niya ng takot sa isip kaya nababahala na kaagad nun. Lalo na't bigla na lamang may uungol at sisigaw ng tulong. Sino ba namang hindi magkabaliwalaw sa kakatakbo? Ilang saglit lang, babagatin ako ng kuya sa unahan. Ang sarap talagang suntukin ng muka. Tawa naman ng tawa ang kuya nun. Hindi ka nakakatuwa kuya. Kitang takot na ako eh. Tatakutin pa talaga. Isusumbong kita kay nanay. Biro lang naman. Putlang-putla yung labi mo. Tara na nga't magdidilim na. Medyo palayo pa naman lalakarin natin. Huwag kang matakot ha. Hindi naman totoo yung umuugong na balita eh. Ako nga gumagala sa tuwing gabi, wala naman akong nakikitang aswang. Sus. Isang araw, kinausap ako ng kuya. Sabi niya sa akin ay kaarawan daw ng kaklase niya. Pupuntahan daw niya ito sa Sabado. At kung magtatanong naman ng mga magulang namin ay sasabihin ko na lamang umano na nasa sakahan siya. At uuwi din kagad nun. Balik ka kagad ha. Baka ako pa yung mapagalitan eh. Oo, babalik ako kaagad, no ka ba? Sipon no, pahiran mo naman. Tugon ng kuya. Nagtaka ako noon sa kanya pagsapit ng Sabado. Pupunta lang din naman sa kaarawan ng kaklase. Parang sisimba ang kuya o hindi naman kaya idadalaw ng ligaw ito. Sputing na sputing. Nagpabango pa ito na sobrang nakakasulasok sa ilong. Tapos yung buhok ay nanlilimahid sa mantika nun. Sa palagay nyo, kaarawan ba ang punta ng kapatid ko? Di ba halata namang hindi? Nagsapatas pa nga na parang engot eh. Pero hindi na ako nagtanong pa. Ayun, umalis. Sa mga sandaling yon, hapon, at ang mga magulang namin ay nasa merkado. Ito kasing tatay ko ay matador, habang ang nanay ko naman ay nagtitinda ng mga gulay. Gabi pa sila darating, at tiyak na magtataka ito kung wala si kuya. Alam kong hindi uuwi yun kaagad. Sayang naman ang postura na parang pang GS prom. Hindi ako nagkamali nun. Pinanong nga ako ng tatay Jude noon. Nasaan na daw si Kuya Jason at maghahapunan na kami. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Yung idadahilan ko base sa kapatid ko. Sa may sakahan. Doon pa lang sablay ng kuya. Kaya yon. Sinabi ko na lamang na nariyan lang siguro sa paligid ng bahay. May dinadakip kasi manok yung kanina at baka nakarating sa kakahuyan. Mabuti na lamang at hindi na ako kinulit ng tatay. Kaagad din naman kasi silang magpapahinga. Gawa ng kinabukasan ay araw ng linggo. Tabaw sa kabilang bayan. Doon naman pupuslit ang mga magulang namin para sa kanilang pinagkakakitaan. Hindi na pagtuunan ng pansin si kuya.
Pero aminado ako noon na nababahala na ako sa kanya. Siyempre nga may aswang na gumagala. Paano na lamang kaya kung bagati ng kuya kapag umuwi na ito? Nga pala, ang bahay namin ay sakto lamang sa isang pamilya. Isang palapag lamang yon na may isang silid at malawak na sala. Kung saan naman ay karugtong na ng sala ang kusina. May beranda kami kaso sira ng bubungan. Dulot na rin ng bagyong dumaan kamakailan lang. Hindi ako mapanatag nun. Hanggang sa pagsapit siguro ng 10:00 ng gabi. Kasalukuyan akong naglalatad ng banig sa sala. Nang biglang dumating si kuya. Balisang-balisa ang mukha nito. Maputla pang pisngi na animoy dumaan sa matinding nerbiyos. Basta, parang binagsakan ng malaking problema. Naupo ito sa sala namin. Sumilip-silip pa sa bintana na wari ba may tinatanaw. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Pero hindi nagsalita si Kuya Jason. Napansin ko ang damit niya na para bang sumuot sa masukal. Paano ba naman kasi? Nabalot ito ng amorse ko. Amoy dumi pa. At yung sapatas ay napuno ng putik. Nabibihis ang kuya nun. Tapos ilang saglit lang ay nagtungo sa kusina at uminom ng tubig. Pero sumisipat ito sa siwang. Makikitang tila may tinatanaw talaga sa labas ng bahay. Ako naman noon ay nagmukhang ewan na rin. Lumabas ako ng bahay at doon ay sinuri ko kung may tao ba. Naiisip ko kasi doon na baka nagkaroon ng kaaway ang kuya at hinabol ito hanggang sa amin. Pero wala naman. Pero may kakaiba sa labas. Napakainit. Na animoy may tirik na araw at napakabaho pa. Hanggang sa may nakita akong tao nun. Halos singlaki ko lamang ito. Medyo panot. Napadaan lang naman yan. Pumasok ako sa loob tapos nakita ko ang kuya na nasa nakalatag na bandig na ito. Inihahanda na ang sarili para matulog. Pero kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nagsinungaling ako sa mga magulang natin. Sabi ko na rin ka lang sa tabi-tabi. Ngayon hindi mo sasabihin sa akin kung anong nangyari. Sige, isusumbong kita. Bungad ko. Tumitig sa akin ang kuya. Nakikita kong parang may sasabihin ito pero nag-aalangan. Hanggang sa... Andrew, aswang. Aswang yung nakatira sa bahay na pinuntahan ko. Ano kuya? Aswang? Di ba kaarawan naman ang pinunta mo? Ba't ka nakarating sa aswang? Aswang ba yung kaklase mo? Kaarawan niya, ang kulit mo naman. Pero may kasama dapat ako eh. Kilala mo naman si Jerwin ano? Nobya niya yung nagdidiwang ng kaarawan. Pero hindi sumipot yung animal. Kaya yun, ako yung napasubo. Wika ng kuya. Anong ikaw na napasubo? Hindi kita maintindihan kuya. Diretsahin mo nga ako. Naguguluhan ako sa'yo eh. Parang ang hirap naman ng sinasabi mo. Hindi kaya ikaw lang talaga yung bumisita. Aminin mo na kasi. Ayun, sa wakas, umamin na rin ang kuya. Siya talaga daw ang bumisita nun. Tapos ang babae, nobya niya umano. Inimbitahan siya ng babae dahil kaarawan nito. Tapos bigla na lamang umanong umamin ng babae. Nabuntis siya kay kuya. May nangyari daw sa kanila pero ang sabi ng kuya, hindi naman daw buntis yon. Dahil hindi niya alam na... Basta, alam niya na, yung pinagbabawal na teknik para hindi mabuntis ang isang babae. Kung hindi ba naman loko-loko itong kapatid ko, napakarami pang alibay.
Sobrang sinungaling talaga. Akala siguro niya'y madadali niya ako nun. Aminin kong may sa pagkamanyakis talaga itong si kuya. Sa murang edad niyang yon, masasabi kong para siyang tandang na manok. Tapos ang hindi niya alam ay aswang pala ang nadali niya. At siguro kahit hindi buntis yon, nagsinungaling ng babae para na rin maging sila na talaga. Kumbaga, kinorner na ito. Pinikot. Ang problema dyan, aswang pala ang kanon. At kung hindi ako nagkakamali, totoo ang gumagalang aswang sa lugar. At yun ay walang iba kung hindi ang pamilya ng babae na itago na lamang natin sa pangalang Irene. Loko ka. Yari ka dyan, kuya. Naku, baka kami madamay dyan, ha? Umalis ka na lang kaya. Isusumbong talaga kita kay tatay. Wag! Sige ka. Susuntukin kita. Huwag mong ipagsabi. Ako rin bahala. Basta huwag ka lang mainay. Hindi pwede yun. Hindi mo ba naiisip? Madadamay ang mga magulang natin. Pahama ka talaga. Siguraduhin mo lang na walang mangyayari, ha? Sagot ko nun. Hindi na nagsalita si kuya. Nagtalukbong ito ng kumot. Ako naman noon ay hindi mapakali. Ipagpalagay na lamang natin na pilyo at manloloko talaga itong kapatid ko, pero naniniwala ako sa mga sinabi niya. Sa kabila ng banta niya sa akin, pinili ko pa rin isiwalat kay tatay ang nangyari. Nang makatulog ang kuya, pasimple akong pumasok sa loob ng silidman. At doon ay ginising ko ang tatay. Natatakot kasi ako noon. Bukas araw ng tabo, aalis sa mga magulang ko at tiyak malalon na gabi na uuwi ang mga ito. Ang akin noon ay nagkaroon ng atraso ang kapatid ko sa aswang. Paano na lamang kung doon sa mga magulang ko itong magbuntong ng garit, diba? O hindi naman kaya, ang akin ng lugar namin na kami lang ni kuyang nasa bahay man. Napakahirap pa naman ang sitwasyon. Mabuti sana kung may malapit na kapitbahay para hinanang saklolo eh. Eh ang lalayo. Oh, ano ka ba? Nagpapahinga ako eh. Disturbo ka naman. Anong problema mo? Pabulong na wika ni Tatay Jude nun. Usog ka muna dito ng konti, tay. Baka magising si nanay eh. Dito po. Teka, ayan. 3 seconds, tay. Si kuya, tay, may problema. Lintik. Kailan ba hindi nagbigay ng problema yung kapatid mo, ha? Bukas mo na lang yan sabihin. Hindi pwede, tay. Eh, si kuya, may Juan. May kasi siya na babae, tay. Tapos yung babae, angka ng aswang. Dahil na lang siya nagsabi sa akin, tay. Nagsinungaling po ako sa inyo. Ang totoo, bumisita pala si kuya din sa babae. Tapos ayun, kamunti ka na muna siyang madali. Natatakot ako, tay. Diyos ko, yan ang napapala dyan sa kapatid mo eh. Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo na huwag kayo maglalalabas tuwing gabi o gumala man lang. Nabalitaan niyo ba yung namatay sa kabilang baryo? Aswang yung pumatay doon. Asa na ba yung kuya mo? Oy! Oy! Gising! Bungad ng tatay. At doon ay bumalikwas kagad ang kuya. Timitigan ako ng masama nito pero pumasok ako ng silid. Pinagalitan siya ng tatay. Nagtanong ito sa kung ano ang kabuang nangyari. Gaya ng mga sinabi sa akin ng kuya, yun din ang isiniwalat niya kay Tatay Jude. Ang nanay ko noon ay nagising na. Galit na galit din ito nang malaman ng lahat. Si kuya, hindi nakakibo. Nakamukmuk lamang ito sa sulok ng bahay
habang nakayuko nun. Patawarin niyo ako, tay. Hindi ko alam po na aswang pala yun eh. Nakita ko yung aswang na bumungad sa akin nang lumabas ako ng bahay nila. Mabuti na lang nakatakbo ako. Ano bang gulo tong pinasok mo, anak? Natural. Iipitin ka talaga ng isang aswang. Lalo na kapag nadisgrasya mo sila. Luella, dito lang kayo. Pupuntahan ko si Tatang Apay. Mungkahi ng tatay at mabilis itong nagtungo sa kusina. Kinuha ang itakat doon sa likod ng bahay, dumaan palabas. Pupuntahan niya ang kilalang mananambal o manggagamot sa lugar. Nasa kabilang nayin ito nakatira. Madaling araw na si Tatay Jude nang nakabalik nun. Kasama niya si Tatang Apay. Patpatay nitong si Tatang Apay pero magaling na albularyo. Nagpupulong sila sa sala noon. Ako naman ay nakikinig lang. Naging sentro sa usapan ng kapatid ko na wala namang ginawa noon kung hindi ang yumuko at walang kibo. Kita ko sa buka ng kuya ang pag-aalala. Lalo na nang napagkasunuan nila tatay na pupuntahan umano ang nasabing aswang. Para na rin maging malinaw ang lahat. Bukod pa diyan, makikipagkasundo din umano ito. Walang hiya ka talaga, Jason. Wala kang silupet. Nakadisgrasya ka. Tao man yan o hindi, haharapin natin yan. Tay, ayoko po. Baka po anong gawin sa atin dun eh. Tugon ng kapatid ko. Ito namang si Tatang Apay. Sumabat. Ayon sa matanda ay matagal niya nang alam ang aswang sa lugar. Eko nga ang pamilya ng babae ni kuya. Katunayan, kilala at minsan nang nakausap ni Tatang Apay ang mga ito. Lumalaganap kasi ang aswang, kaya kinumpronta niya ang mga yon. Pero iginiit umano ng pamilya na hindi sila ang nananalasa. Aminado umano silang aswang ng pamilya. Kaso katulad ng normal na tao, namumuhay lang din sila ng naaayon sa tama noon. Napatunayan ito ni Tatang Apay. Hindi nga nananalasa dahil nilagyan niya ng marka ang bawat isa. Ibang aswang umano ang gumagala at ito ang literal na pumapatay. Hindi kasapi ng pamilya nila. Dong, wala tayong magagawa kung hindi ang harapin sila. Baka yung katahimikan natin dito mabasag eh. Iba magalit ang mga aswang. Oo, hindi nang tatalo ito ng kapitbahay at kakilala pero kapag pamilya nang naiipit, aba mapipilitan silang pumatay. Habang nakikinig ako noon sa sinasabi ni Tatang Apay, napapabitaw na lamang ako ng panalangin nang wala sa oras. Ang ibig sabihin lang, ipapakasal ang kuya ko sa aswang. Wika ko sa sarili ko noon. Iyan ang kabuang pagkakaintindi ko sa napag-usapan nila. Pero hindi pa naging sapat yon. Kaya pinili ko noong sumama sa oras na puntahan na nila ang lugar na yon. Bukas daw ng umaga ayon kay Tatang Apay. Nang sa ganoon kapag may hindi pagkakaintindihan, normal na tao lamang ang kakaharapin nila at hindi aswang. Mahirap kasi kapag gabi. Ayun yung nangyari. Napilitan ng mga magulang ko na magliban muna sa tabo. Sayang din yon. Kahit papano sana idagdag kita. Ito lang kasing bingo ang abunda sa kita ang mga magulang ko. Hindi ko na lamang po babanggitin dito ang lugar ng pamilya ng aswang. Gawa ng sa kasalukuyan ay may mga aswang pa din dito na kaanak nila pero linawin ko lang. Hindi sila yung tipong aswang na nananalasa nun. Akala ko pa nga noon ay sa bayan banda. Abay mantakin nyo. Sa liblib pala yun na mas masukal pa sa lugar namin. Bihira lamang ang bahay doon. Napapaisip ako noon kung gaano katapang itong kapatid ko na tahakin ng lugar. Nailalarawan ko kasi sa diwa ko.
kung paano siya magtatatakbo noon habang takot na takot. Sa madaling salita, hindi madali ang pinagdaanan ni Kuya. Ang layo talaga, as in. Pero in fairness, parang sisimba si Kuya nang magpunta. Gubat lang naman pala ang lugar. Ganun siguro ka-interesado ang Kuya at baka makaisa muli sa babaeng si Irene. Ang hindi niya alam, patibong na pala yon. Nakakatawang isipin mga kagiliw pero nakakakilabot naman sa pakiramdam. Kaiba, kung sa sakaling kayong nasa lugar ni Kuya, ano kaya magiging reaksyon niyo? Siyempre takbuhan na, diba? Magpaganon pa man ay naiintindihan ko si Tatay Jude at Tatang Apay. Tao lang din naman yung aswang na yan. Kung kaya't dapat lang ding ituring na tao. Partikular na sa mga masaselang sitwasyon. Nang makarating kami sa lugar, angat na ang araw. Si Nanay noon ay kabado. Nakikita ko itong panay sign of the cross. Malaking bahay yun na nasa liblib. Hindi mo aakalaing may ganong bahay pala. Ang katanungan ay kung paano yun binuo. Sa tingin ko sa mga mabibigat na kasangkapan yung gawa. 2 palapag, konkreto. May isang bahay din akong natatanaw pero nasa bukid ito at ang tansya ko. Mga 5 ektarya ang layo nun. Parang alam nila na darating kami. Papaano ba naman kasi? Nakabungad kaagad sa bulwagan ng isang matipuno at may edad na lalaki nun. Tiningnan ko si Kuya. Nakabaling ang atensyon nito sa iba. Halatang naaasiwa at takot sa lugar. Bumati kagad yung albularyo. Malumanay na pagkabanggit yon at tumugon naman yung lalaki. Biglang bumulong ang Kuya ko. Ayon dito ay tatay daw ni Irene ang nakikita namin na yon. Naitago na lamang natin sa pangalang Mang Butoy. Magandang araw din sa'yo, pareng Apay. Tumakbo ang batangin kagabi ah. Biniro ko lang naman. Napagkatuwa namin ng anak ko. Inanyayaan niya ng anak ko dahil kaarawan niya. Pasensya na't may hindi inaasang panauhin ng biglang dumating. Aswang yon. At ito yung nakita mo dong. Hindi namin kapamilya yon. Hindi naman may pagkakaila na alam niyo na yung patungkol sa amin dahil kasama niyo na si pareng Apay. Napabitaw ng mabigat na salita itong si Tatang Apay habang kamot-kamot ang ulo doon. Kaagad sumabat at sinabing akala niya'y areglo na ang mangyari. Pasensya na. Ayun sana ang plano namin ng pakikipagsimdo eh. Umamin daw kasing babaeng anak mo. Nako, pareng Apay. Hindi yun magagawa ng anak ko. Matinong babae ito. Biro lamang yan. Nako, naabala patuloy kayo. Ayos lang ano. Bakit hindi mo na kayo tumuloy sa bahay nang makapagkape? Abay, umamin din kasi itong anak ko na may nangyari sa kanila eh. Ayun, bilang respeto, ipagkakasundo ko sana. Nastabat naman ni Tatay Jude nun. Pero pagkatapos marinig yun ni Mang Butoy, sumimangot ang mukha nito na wari ba'y galit. Tinawag ang anak na si Irene. Lumabas naman ito ng bahay. Sinermonan yun at kitang-kita ko kung paano magalit ang tatay ng babae. Akma pang sasampalin si Irene. Naku, naloko na. Wala pa palang alam ang magulang ng babae. Hindi ka na sana sumabak pa ng ganon, Jude. Biniro lang pala itong si Jason eh. Oh, Diyos ko. Naging maayos na sana ito. Magkakatotoo na tuloy ang lahat. Ligtas na sana eh. Sambit pa ni Tatang Apay. Abay, akalain nyo nga naman. Naging magaan na sana ang pakiramdam ko noon. Si Nanay, umiti na sana. Pero na wrong turn pa.
Nayawa na to. Iyaring ngiri. Damage has been done and need to reconcile kumbaga. Napamura na lamang ako nun kahit bata pa ako. Si kuya, parang tatakbo. Nagkakatitigan si tatang Apay at tatay Jude. Bilat na bilat ang mga mata ng tatay. Parang binagsakan kami noon ng kulog at malupitang kidlat. Lalo na nang umamin pa itong si Irene na totoo ang sinasabi ni Kuya Jason. Talagang masasabi kong corner na nun. Ipagpalagay na lamang natin na binibigyang respeto ng tatay ang bawat isa. Pero ang totoo, alam ko sa sarili ko na napipilitan lamang ito dahil nga aswang ang pamilya. Nakaligtas na sana kami doon sa sitwasyon na yon. Nahulog pa ng tuluyan sa patibong. Ayon, diretso na sa pamamanhikan. Sino ba namang mag-aakala na nabigyan sana ng pagkakataon pero isang mali lang, sabog na ang lahat. Siguro, naitadhana talaga na mangyari yon. Pinapasok kami ng bahay. Nag-usap-usap ang mga magulang ko at magulang ni Irene. Ang nanay ni Irene na itago na lamang natin sa pangalang Manang Ann. Siguro seremonya na lang. Hindi naman pwede sa simbahan ng kasal. Tamang seremonya lamang dito sa amin. Bilang pagtugon din sa kulturang nakasanayan namin. Kayo, kung gusto niyo ipakasal kayo ang bahala pero hindi kami makakadalo. Ani ni Manang Anon. Papirmahin na lang natin sa west sa mga to. Ang hirap naman yung seremonyang yan. Kayo-kayo lang ang magkakaintindihan. Ilagay na lang natin sa gitna. Papayag kami sa west na lang. Sambit ni tatay. Ang nanay ko noon ay namamaga ng mga mata. Hindi naman umiiyak pero halatang stress na stress. Biro mo si kuya. Papunta pa lang sa tamang edad nun. Magkakaroon na ng asawa. Yung problema aswang pa. Puweraga ba? Kahit sino naman siguro hindi na naising magkaroon ng aswang na asawa, di ba? Hanggang sa nagkasundo na nga sila. Huwes nga yun. Pero nagtanong si tatay kung sino yung panauhin na bumisita nung nakaraang gabi. Hindi ko kilala yon. Ang anak ko lang yung nakakakilala sa kanya. Sino ba yung anak? Tanong ni Mang Butoy. Si Oliver Putay. Ito yung nabanggit ko sa inyo na taga ibang bayan. Nanliligaw po yan sa akin kasi hindi ka naman pinatulan. Kasi nga masama eh. Kung hindi po ako nagkakamali siya yung bumikti ba sa bata nung nakaraan eh. Nagalit siguro ang hindi ko sagutin. Sablit na nagkaroon ng katahimikan. Si Tatang Apay noon. Para bang hindi mapakali. Bigla na lamang kasi itong lumabas. Tapos ay tinawag si Tatay Jude at Mang Butoy. Ako naman noon na si serong bata. Kaya naman bumuntot kagad ako para na rin hindi mainosente. Mukhang delikado to Butoy ah. Kilala ko yung Oliver na yan. At posibleng tama yung anak mo. Nako, yung komplikadong nairesolba natin ay mukhang mas komplikado pa. Gabunan yung lahi ni Oliver. Dati ko pa silang sinubukang hamakin pero masyadong mailap. Bukod ba dyan, malakas yan. Kaya minabuti ko na lang nahayaan. Ani ni Tatang Apay. Sus Maria, kapag nalaman ng manliligaw na gabunan ng pakikipagsundong to, gulo ang mangyayari. Iniiwasan ko pa naman na gamitin uli ang pagiging aswang ko. Sambit ni Mang Butoy nun. Kung susumahin ay para lamang silang nag-uusap ng simpleng bagay. Pero kung tutuusin naman, nakakapanghilakpot ito. Bigla na lamang ako noong kinabahan na. Aminado akong mabuting aswang nga ang pamilya nila Irene pero paano na ang isa pang uri ng aswang na umiiral nun? Na gusto sanang magkaroon ng koneksyon sa babae.
posible nga ang nabanggit ni Mang Butoy. Magiging malaking gulo yon. Para bang naging bahagi na rin kami doon. Ano ba tong pinasok ng kuya ko? Malakihang problema na hindi makikita sa karaniwang tao. Ang Tatay Jude noon ay hindi nagsalita. Namutla na lamang ito bigla. Naalala niya kasi yung umugong na may pinatay na bata. At tumutugma ito sa naging salaysay ni Irene noon. Sa madaling salita, ang nananalasa sa lugar ay yung manliligaw talaga ni Irene na siya namang malaking balakid para sa amin. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ang sabi ni Mang Butoy, bago pa daw may mangyari ay uunahan na lamang nila. Si Tatang Apay noon, sumang-ayon at sinabi nitong tutulong siya. Nang sa ganon din, matigil na ang pananalasa sa lugar. Hindi lang partikular sa kalagayan ng bawat panig ng pamilya namin, kung hindi pati na rin sa mga residenteng magiging posibleng biktima ng mga ito. Kasama sa napag-usapan sa gagawing hakbang, ang doon muna kami manatili pansamantala sa bahay nila Irene. Ang tatay noon parang nagdadalawang isip. Pero dahil na rin sa payo ni Tatang Apay, pumayag ito. Umuwi lamang saglit si tatay noon. Kumuha ng ilang kadamitan at pangkonsumo namin. Hindi nagpakumpiyansa ang Tatay Jude. Kasi nga, ang bahay na titirahan namin ay bahay ng aswang. At posibleng hindi namin magugustuhan ang ihahandang pagkain doon. Pero malaking pagkakamali yun. Nagalit si Mang Butoy sapagat para umanong walang respeto. Hindi daw porket aswang sila ay iba ang kinakain. Normal na konsumo lamang ito na karaniwang kinakain ng isang tao. Doon ko nalaman na ang aswang pala doon sa pamilya nila ay si Mang Butoy lang at si Manang Ann. At hindi ito yung aswang na tinatawag na dugo sa dugo, kung hindi kultura lamang nila. Kumbaga, may isang bagay lamang na nagiging dahilan para maging aswang. Ito yung lanang na mana sa nanay ni Mang Butoy na kapag pinahid umano, magkakaroon ng abilidad na hindi makikita sa normal na tao. Ang problema nga lang, magiging mapusok at hayok sa laman. Ang humahawak sa lana ay si Mang Butoy nun. Si Manang Ann ay hindi pala aswang dati. Nakikisalo lamang siya sa lana para patunayan na sumasang-ayon siya sa pagiging aswang ni Mang Butoy. Isang patunay umano na totoong pag-ibig. Abay literal na may forever. Pwede din nga daw gamitin namin yon. Yan ay kung ginusto. Si Tatang Apay noon ay hindi makapaniwala. Gawa ng ang akala niya buong pamilya ang aswang pero hindi pala. Pero dahil nga daw may gamit sila ng aswang, hindi din maiiwas na may makakasalamuha o magiging kaibigan silang isang lehitimong aswang nun. Pero nakikibagay na lamang sila para na rin walang gulo. Parang silampal na kayiyan si Tatay Jude noon. Ganoon na lamang ang paghingi nito ng paumanhin. Hindi naman lumalimang konting pagtatalo noon. Mga 4 na araw na kaming nananatili sa bahay. Animoy binartoli na kami ng kuya. Maging sinanay noon hanggang bulwagan lamang ng bahay at hindi nakakalayo. Kasi talagang mahigpit na ipinagbabawal sa amin ng gumala eh. Si kuya, animoy natanggap na rin ang sitwasyon. Itong si Irene, hindi naman sa pagmamayabang pero maganda ito. Morena at hindi nakakasawa ang mukha tingnan. Bagay na masasabi kong doon nahulog ang kuya ko. Siyempre hindi din naman magpapahuli ang kuya. Hindi naman siya gwapo pero maputi ito. Matangkad at maganda ang pangangatawan. Parang kanu kumbaga. Ako nga noon lang ang bansot tapos ang itim ko pa. Hindi ko alam kung saan ako nagmana.
Wala namang pangit sa pamilya namin nun. Ako lang. Si Tatang Apay noon, doon na rin nanatili. Para kaming nagbakasyon noon sa isang lugar na labag sa aming loob. Nakaranas na ba kayo ng ganito? Yung hindi nyo gusto at napilitan na lamang kayo. Nakakabaliw. Wala naman akong ibang sinisisi noon kung hindi itong pagkabutakal ni Kuya. Ayon pa nga sa Bisaya, di ba? Tagam. Parating wala si na Tatay Jude, Tatang Apay at Mang Butoy. Tinutugis nila si Oliver. Maski ako, hindi ko pa nakikita si Oliver. Isang gabi noon, habang kami lamang ang nasa bahay, biglang sumigaw itong kapatid ni Irene na si Clinton. Naroon siya sa likod ng bahay at ayon dito, may aswang umanong dumating. Kagad naman akong sumilip sa bintana. Si Irene at si Kuya noon ay nasa itaas ng bahay. Narinig kong nagkumahog ang mga itong bumaba at nagtungo sa may likuran doon. Si Nanay Luella at Manang Ann, magkahawak kamay ang mga ito na wari ba'y close to close. Tapos salatang arigaga mga mukha. Sinipat kong maigi ang tinuturong direksyon ni Clinton. May nakita akong lalaki doon. Nanlaki ang mga mata ko dahil namumukhaan ko ang taong yon. At kung hindi ako nagkakamali, eto yung nakita ko sa labas ng bahay noong kasalukuyang takot na takot ang Kuya. Medyo panot na lalaki at tinawag ito ni Clinton sa pangalan na Oliver. Yun pala yung Oliver. Kaya pala nakita ko sa bahay ito. Baka sinundan si Kuya habang papauwi. Sa Ginoo, mabuti na lang at hindi na abutan nun. Galit na galit itong si Oliver at ilang saglit pa. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nagpalit ito ng anyo. Kitang-kita ko ang detalye kung paano ang unti-unti nitong pagbabago. Na para bang may nalaglag na alikabok sa katawan. Tapos ang lumabas ay napakapangit na nilalang. Mabilis na pumasok ng bahay si Clinton. Si Irene naman ay nagsisisigaw ito. Si Manang Ann ay kumalas kay Nanay at may kinakalaykay sa gilid ng altar. Panay bigkas na ng mabibigat na salita yon. Ako naman noon ay lumapit sa kanya para na rin makatulong. Ang sabi ni Manang Ann, ang lana umano ang hinahanap niya. Kaagad kong naisip noon na baka ito yung lana sa pagiging aswang. Baka po dinala ni Mang Butoy. Sambit ko. Dalawa yung boteng yun. Sus, baka nga dinala niya yung mga yundong. Sambit ni Manang Ann. Tarantang-taranta na kami sa bahay nun. Hindi na magkamayaw si Irene sa kakasigaw. Nakakabigay. Maging ang nanay ko at si Kuya ay sumisigaw na rin nun. Kumakalampag ang dingding. Umaangil ang aswang sa labas nun. Kahit konkreto ang bahay pero dama ko ang pagyanig nito. Sobrang lakas pala ni Oliver. Ilang saglit lang ang narinig ko na ang boses nila Tatang Apay sa labas. Maging si Tatay Jude. Para bang nakikipagbuno ang mga ito kay Oliver. Ako naman noon ay kagad sumilip pabalik sa bintana. Nakita ko sila sa labas pero hindi ko makita si Mang Butoy. Maliban na lamang sa isang tao doon na nakahubot-hubat. Pero ang itim ng katawan. Ito yung nakikipagbuno kay Oliver. Pero halatang dihado. Pero sa tulong na rin ni Tatang Apay, napatumba si Oliver nun. Pinagtataga ito ng itak. Maging si tatay noon ay nakisali na rin. Hanggang sa napuksa ang aswang, kinaladkad nila ang labi papalayo. Ilang saglit lang ay bumalik na sila pero sa mga sandaring yon,
Nakita ko na si Mang Butoy. Pero nakahubod-hubad ito. Kita pa ang nakalawit na sandata. Si Mang Butoy pala yung kanina. Yun pala ang itsura niya kapag anyong aswang. Tao lang pero ang itim ng balat. Pero si Oliver ay alimaw talaga. Nawala na ang tensyon at napalitan ng katahimikan ng lugar na yon. Nag-uusap sila Tatang Apay, Mang Butoy at Tatay Jude. Kasama na rin sina Nanay Luella at Manang Ann. Ang narinig ko sa kanila ay hindi pa dapat maging kumpiyansa. Bagamat napuksa ng aswang na mapanghasik pero may kauri ito na posibleng gumante. Alam niyo ba, yung pagkawala pala nila araw-araw ay nasa tabi-tabi lang nagtatago. Inaantay lamang pala nilang lumitaw si Oliver noon. Nanatili muna kami doon hanggang sa umabot na ng buwan. Pero wala naman ang nangyari pa. Patuloy sa pagmamasid si Mang Butoy at Tatay pero wala na talaga. At habang nangyayari yon, si Tatang Apay ay pinuntahan ng lungga ng mga kauri ni Oliver. Pero ayon sa nakalap niyang impormasyon, hindi daw nakialam ang kauri. Dahil ayaw nitong madawit sa gulo. Si Oliver lamang umano ang suwail sa kanila. At mabuti na daw yung nawala na ito dahil pahamak lamang sa tahimik nilang pamumuhay. Ayun, naging ligtas na kaming lahat. At natuloy nga ang pag-iisang dibdib ni Irene at Kuya, na sumakto naman sa tamang edad ni Kuya noon. Hindi ko alam kung masaya ba si Kuya. Basta, noong pumirma sila sa kasulatan, parang iiyak ito. Yan talagang kahihinatnan sa mga taong masyadong, alam niyo na, yung mahilig mag-check sa kung sino. Lalo na kapag ang mga magulang ay matitino at ayaw mabahiran ng kahiyan ang pangalan ng pamilya. Nako, kapag nakadisgrasya ka, tao man yan o hindi, ay talagang mapapanagutan mo ng wala sa oras. Magpaganon pa man, hindi lahat ng aswang ay masama. Mapagkakailaba. Kasama nga sa kwento ko, di ba? At may iba't iba palang uri yon. May dugo sa dugo o bloodline. At may kultura lamang na sinusunod. Basta noon, sinabi ko sa kuya ko, good luck na lamang sa kanya. Hindi naman pwedeng hindi ipamana kay Irene ang pagiging aswang. Kultura nga nila yon eh. At syempre, dapat talagang gamitin ni Irene ang lana. May seremonya kasi silang sinusunod. Hindi naman sa sinasabi kong magiging aswang ang kuya pero maaaring kaasiwaan sila ng mga tao. Basta magiging pangit ang pandinig ng mga tao para sa kanila. Yun lang po. Sana ay kapulutan nyo ng aral itong kwento ko. Mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Sana ay nagustuhan nyo ang kwento ng pamilya namin. Nang minsang napasubo ang kuya ko sa aswang. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,